Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula kay Ella, na sumakay ng bus papuntang Quiapo. Dahil coldeng ang kanyang sasakyan, wala siyang magawa kundi sumakay ng bus. Puno na ng pasahero, nakatayo na lang si Ella. Dahil sa siksikan ay nabangga niya si Rico na isang konduktor. Unang kita pa lang ay nabighani na si Ella kay Rico. Hindi naman maiwasan na lumapit ang kanilang katawan sa isa't isa, dahil sa bilis ng takbo ng bus. Nagustuhan naman ni Ella ang pagdikit ng kanyang puwet sa talong ni Rico, kaya't mas dinaikit pa niya ito habang si Rico ay natahimik na lang. Ilang minuto lang ay bumaba na din si Ella, habang paalis na ang bus ay nakangiting nakatingin ito. Sa opisina, napansin ng kanyang kaibigan si Ella na nakangiti lang na natulala. Tinanong siya kung sino na naman ang kasibakan niya. Masayang kinuwento ni Ella, na may nakilala siya sa bus, na kahit hindi pa sila naghahalikan o nagsibakan, para sa kanya ay may ibang hatek si Rico sa kanya na parang mababaliw na siya. Binigay naman ni Ella ang kanyang susi para ito ang gamitin ng kanyang kaibigan, habang siya ay sasakay lang ng bus, na nagbaba sakali na makita ulit si Rico. Pagdating ng bus, excited sumakay si Ella, ngunit nadismaya siya nang hindi si Rico ang konduktor. Samantala, umuwi pala si Rico sa kanyang pamilya, may isang anak na pala si Rico, at ang kanyang kinakasama ay si Beng. Palagi na lang galit si Beng sa kanya dahil sa kulang ang pera na binibigay ni Rico, at hindi pa rin binibigay ang hiling niya na magkaroon ng engranding kasal. Pinipilit man ito ni Rico na civil wedding, na lang sila dahil wala pa siyang ipong pera, ngunit ayaw ni Beng, dahil gusto niya na nandoon lahat ang mga kamag-anak niya. Dumating naman ang pinsan ni Rico na may dalang pagkain at teddy bear para sa kanyang anak. Nahiya naman si Rico sa bigay ng pinsan niya dahil palagi na lang silang binibigyan ng pagkain. Kinagabihan, sinibak naman ni Rico si Beng, nung una ay ayaw pang pumayag ngunit nasarapan na rin si Beng. Samantala, sumakay ulit si Ella ng bus, masaya siyang nakita na si Rico. Inamin niya kay Rico, na nagtanong siya kung anong oras biyahe niya. Nagtataka naman si Rico kung bakit siya hinahanap ng magandang dalaga. Kinuha ni Ella ang kamay ni Rico, para ipasok sa kanyang palda at pinasok naman ni Ella ang kamay niya sa pantalon ni Rico, at ang dalawa ay nagsimulang paseripan ang isa't isa habang bumabiyahe ang bus papuntang Quiapo. Sa opisina, masayang inamoy ni Rico ang kanyang kamay na galing sa palda ni Ella. Pagka-uwi ni Rico ng bahay ay nagalit si Beng, dahil wala na naman siyang pasalubong na gusto niya. Inamin rin ni Beng na nagsisi siya dahil nagkaanak siya, at hindi man lang kayang ibigay ni Rico ang mga gusto niya. Pinuntahan naman ni Ella ang opisina ni Rico, tinanong naman siya ni Rico kung ano ang kailangan niya sa kanya. Nagtataka lang si Rico dahil wala namang mapapala si Ella sa kanya, dahil konduktor lang siya at si Ella ay may magandang trabaho at malaking sweldo, kaya't nagtataka si Rico kung bakit naghahabol si Ella sa kanya. Sumagot lang si Ella na walang sayang sa paghahabol sa kanya, at sinimulang hinawakan ang talong ni Rico, at ang dalawa ay nagsimulang magsibakan sa loob ng bus. Kinabukasan, masayang kinuwento ni Ella sa kanyang kaibigan na nagsibakan sila ni Rico. Bigla rin nag-text si Rico na kung pwede ay magkita sila. Nagkita na ang dalawa, nagulat naman si Rico nang hinalikan siya ni Ella. Nag-alala siya na baka may makakita sa kanilang dalawa. Inamin na ni Rico na may kinakasama siya, at dapat ay hindi na maulit ang sibakan nila. Nagulat naman si Ella at sinabihan si Rico na sana hindi na niya inumpisan kung may asawa na pala siya. Tinanong niya ulit si Rico, kung nagustuhan niya ba ang sibakan nila, dahil para kay Ella ay nasarapan siya. Inamin ni Ella na si Rico lang ang nagbibigay sa kanya ng sarap, kaya't sinabihan niya si Rico na kung pwede ay subukan nilang magsibakan kung hanggang saan ang kaya nila, ngunit tumanggi si Rico, at sinabihan si Ella na pamilyado na siya at umalis. Habang naglalakad pa uwi si Rico ay hinabol siya ni Ella at sinimulang halikan. Tinanong niya si Rico kung sigurado ba siya na ayaw niya ng sibakan at sa kanya, hindi sumagot si Rico. Sinimulan niya lang na sibakin si Ella sa tulay. Nang matapos magsibakan, inamin ni Rico na hindi niya alam anong meron sa kanya, kaya't hindi pa niya papakawalan si Ella. Sa sumunod na araw, nagulat naman si Ella nang makita si Rico sa bahay niya, at niyaya siya na paglutsuan siya. Kinilig naman si Ella sa ginawa ni Rico habang ang kanyang kaibigan ay inaasar siya. Inayos rin ni Rico ang sasakyan ni Ella. Pagkatapos ay humingi siya ng basahan, binigyan naman siya ni Ella ng basang tisyo, at sinimulang pairan ang kamay ni Rico.
Nahiya naman si Rico sa kamay niya dahil puno ng kalyo. Sinabihan naman siya ni Ella na huwag dapat ikahiya, at dapat maging proud siya dahil marangal ang kanyang trabaho, dahil dito ay naantig ang puso ni Rico sa sinabi ni Ella. Sinimulan namang ilagay ni Ella ang kamay ni Rico sa kanyang shorts, at sinimulang himasin ang kanyang tahong. Kinabukasan, nagulat naman ang kaibigan ni Ella nang hindi niya tinanggap ang kliyente. Inamin ni Ella na magkikita sila ni Rico kaya't hindi siya pwede ngayon. Tinanong naman siya kung mahal na niya si Rico, sumagot lang si Ella na hindi pa siya sigurado. Pinapaalala na lang siya ng kaibigan niya, na sana ay mapasaya siya ni Rico sa paraan na gusto niya at sana si Rico na ang para sa kanya. Kinagabihan, pinuntahan ni Ella si Rico sa kanyang tinatrabahoan. Nagulat naman si Rico kaya't tinanong niya si Ella kung ano ang ginagawa niya sa opisina niya. Sumagot lang si Ella na gusto niya lang makita siya, at tinanong kung bakit siya nagkonduktor at hindi driver. Sumagot lang si Rico na natatakot siya dahil nakasalalay sa kanya ang buhay nila, at sino ba naman siya para pagkatiwalaan. Tinanong siya ni Ella kung sino ang nagmamaliit sa kanya, hindi naman sumagot si Rico at tinanong lang din si Ella kung sino ang nanakit sa kanya. Sumagot naman si Ella na madami na hindi na niya mabilang. Sinabihan niya si Rico na may kasintahan siya noon na 4 years na sila ngunit niloko lang siya at iniwan. Umamin naman si Rico na masaya siya na magkasama sila. Umamin din si Ella na sana huwag sana matapos kung ano ang meron sa kanila ngayon. Ang dalawa ay nagsimulang magsibakan, hindi ko na ipapakita dahil bawal ito sa mga bata. Matapos magsibakan, niyaya ni Ella si Rico na magsama na sila. Tinanong niya si Rico kung mahal pa niya ang kinakasama niya. Sumagot naman si Rico na hindi na. Inamin ni Ella na sana ay piliin siya. Gusto ni Ella na pagka-uwi niya ay may nakaabang sa pinto, na may naghihintay sa kanya. Ibinigay ni Ella ang susi sa kanyang bahay, para pag nakaisip na si Rico na sa kanya nasasama ay makapasok siya sa kanyang bahay. Umuwi si Rico sa kanyang bahay. Pagdating niya ay pinagalitan siya ni Beng kung bakit ngayon pa lang siya nakauwi, dahil may babayaran sa eskwela sa kanilang anak. Magbibigay na sana ng pera si Rico. Nang salita si Beng na nakahiram na siya kay Nigel ng pera, nainis si Rico dahil hindi siya hinintay. Umamin naman si Beng na pagod na siyang maghintay, nagsisi na siya na tinihil niya ang pangarap niya para sa kanya. Pagod na siya na umaasa na lang siya sa kamag-anak ni Rico, sa pagkain, sa bahay at bayarin. Sumagot naman si Rico na kusang bigay nila yon. Sinabihan ulit ni Beng si Rico na patapon, inutil at walang kwenta. Napuno naman si Rico sa mga sinasabi ni Beng, kaya't tinapon niya ang baso. Nagulat si Beng kaya't umalis na lang siya. Naisip ni Rico ang sinabi ni Ella, na kung sino ang namimiliit sa kanya. Napagtanto na ni Rico na kahit anong gawin niyang pagtrabaho, ay hindi pa rin kontento si Beng kung anong meron siya, kaya't nagbigay ng mensahe si Rico kay Ella kung pwede silang magkita. Excited naman si Ella na naghihintay sa bus stop. Habang si Rico ay nakahanda na rin dahil tapos na ang biyahe niya ngunit biglang tumawag ang kanyang pinsan na si Nigel. Ibinalita niya na nasa ER si Beng. Agad na bumaba si Rico habang si Ella ay naghihintay pa rin na makarating si Rico. Nang makarating na sa bahay agad na tinanong ni Rico ang kanyang pinsan kung anong nangyari kay Beng. Sumagot naman si Nigel na dinyugo si Beng dahil buntis siya. Humingi ng tawad si Rico kay Beng dahil hindi niya alam na buntis siya. Sinabihan naman siya ni Beng kung nalaman ba niya ng maaga magpapakatino na ba siya. Sumagot naman si Rico na magbabago na siya at gagawin ang lahat. Ngunit hindi na naniniwala si Beng sa kanya kaya't ipalaglag niya ang sanggol. Nagulat naman si Rico sa gagawin ni Beng. Tinanong niya ito kung gaano na ba siya kinasusuklaman, at wala na bang nararamdaman para sa kanya. Umamin naman si Beng na noon ay mahal siya. Ngunit ngayon hindi na niya alam kaya't sinabihan niya si Rico na siya ang masusunod dahil katawan niya naman ito, at kung mahal siya ay irespeto ang kanyang desisyon. Samantala, bumisita naman si Ella sa tinatrabahoan ni Rico. Tinanong niya ang kasamahan kung nasaan siya. Sumagot naman ito na nakalive si Rico dahil buntis ang misis niya, at baka next week babalik sa trabaho. Nagulat naman si Ella sa nalaman. Kinagabihan, agad nag-inom si Ella kasama ang kanyang kaibigan. Nagsisisi siya dahil ibinigay niya kaagad ang kanyang tiwala kay Rico, na dapat one night stand lang, para hindi siya aasa na pipiliin siya. Sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na simula pa lang ay mali na siya, dahil pumatol siya kay Rico na meron ng pamilya.
Sumagot naman si Ella na ang pakilala ni Rico ay nagsasama lang sila ng asawa niya, dahil sa anak nila, hindi niya alam na may nangyayari pa pala sa kanila at nabuntis pa. Naiinis siya na ginawa lang siyang parausan ni Rico habang nasa malayo ang asawa niya. Sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na quits lang sila dahil ginawa ding parausan ni Ella si Rico. Sinabihan din niya si Ella na dapat din niyang namnamin ang sakit, para madaling mahimazmasan sa nangyari sa kanila ni Rico. Tinanong din niya kung ano na ang plano niya ngayon. Sumagot lang si Ella na hahanap na siya ng iba. Nakakita agad ng binata si Ella at nagsimulang maghalikan. Sisibakan na sana siya ngunit napagtanto niya na hindi niya kaya magpasibak pa sa iba. Agad siyang umalis at ang binata ay naiinis. Kinabukasan, nagpakita na sa kanya si Rico, ibinabalik na niya ang mga gamit na binigay ni Ella sa kanya, humingi naman ng eksplanasyon si Ella sa kanya dahil iniwan na lang siya sa ere. Nagpaliwanag si Rico na kailangan siya ni Beng ngayon dahil sa pagbubuntis niya, humingi siya ng tawad dahil kailangan na siyang iwanan, at kahit pa man maikli lang ng panahon na nagsama sila ay naging masaya si Rico sa kanya. Wala nang nagawa si Ella kundi tanggapin ang desisyon ni Rico, kahit pa man na masakit para sa kanya ay wala na siyang magagawa. Samantala, nakauwi na sa bahay si Rico, nang pumunta na siya sa kwarto, nakita niya na nakapatong si Beng sa kanyang pinsan na si Nigel, minumura niya ang dalawa at sinuntok ang kanyang pinsan. Inaawat naman siya sa pagsuntok kay Nigel, at inamin agad ni Beng na si Nigel ang ama ng bata. Mas lalong nagalit si Rico sa inamin ni Beng at gusto niyang patayin si Nigel, ngunit nagsalita naman si Nigel na noon pa man ay mahal niya si Beng at alam ni Rico ito, pero inunahan pa rin siya ni Rico kay Beng, kaya't nagalit din si Nigel sa kanya. Mas lalong nagalit si Rico dahil akala niya gumanti si Nigel sa kanya, dahil may pera at medyo nakakaangat na si Nigel sa kanya. Inamin na rin ni Beng kay Rico na mahal niya si Nigel at humingi siya ng tawad sa ginawa niya. Nakasakay na si Rico sa bus, na hawak ang singsing na dapat sana niyang ibigay kay Beng. Nakabalik na rin siya sa tinatrabahuan niya at naalala si Ella. Sa opinisa naman ay ginugol ni Ella ang kanyang sarili sa trabaho, para makalimutan ang nangyari sa kanila ni Rico. Lumipas ang 4 na buwan, sasakay ulit ng bus si Ella, dahil hindi niya magamit ang kanyang sasakyan dahil coding. Sa paghihintay niya ng bus ay dumating si Rico. Inamin ni Rico na wala siyang lakas ng loob na puntahan si Ella sa bahay, kaya't nagbabasakali siya na makita siya sa bus stop. Inamin niya kay Ella na namimiss na niya siya, at inamin na hindi nagbago ang kanyang damdamin para sa kanya. Tinanong niya si Ella kung may pangalawang pagkakataon pa ba silang dalawa. Lumingo lang si Ella at sinabihan si Rico na sana huling pagkikita na nila ito, at huwag na siyang lumingon. Lumayo na sa isa't isa ang dalawa, ngunit tumigil din sila at muling humarap. Dumating na din ang bus ngunit hindi sumakay si Ella, lumapit lang siya kay Rico at naghalikan ang dalawa. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap. Maraming salamat po ulit.